Hey guys, today I'll be showing you paano install tong DD-Pi Z50 Pro sa Montero Sports. Just quick unboxing. Ito yung camera na nasa front, and then ito naman yung camera na ilalagay sa back, and then manuals, and then the wires. That's it. Okay, so simulan natin by placing the wires dito sa windshield. Yan, bali from here sa gitna may butas naman yan dyan. Tatlong butas yan, of course. Nilagay ko na lang dito sa gitna, all the way papunta dito sa gilid. Malambot lang naman yung mga yan, guys. Kaya lang na makutkot lang. And then from here, pagdating na dito, tatanggalin na natin yung goma. Yan. Don't worry guys, mabilis lang din mababalik yan. Diyan na siya padadaanin pa. Oops. Bali yan lang. Like I said, huwag kayong matatakot na tanggalin to kasi madali lang naman siya mabalik afterwards. So hanggang dito, pwede na yun hanggang dyan. Ipagagapangan na natin dito sa ilalim. Okay, babalik nyo naman siya. Simple lang, push nyo lang, and then until may marinig kayo na parang nagkiklik. Mafe-feel nyo naman yun guys, na para siya nagkiklik na ibabalik nyo sa place yung mga rubber. Make sure lang na sealed tight kasi para iwas mapasukan ng tubig. So yun, napapasok na natin yun dito sa ilalim. So dito tayo sa ilalim. Yan, makikita nyo dito from here sa rubber na to, pinagapan ko siya papunta. Yan, so yun, pasok na siya. Ito na siya sa likod ng carpet papunta dito sa passenger outlet. Okay guys, so tapos na tayo dito sa unang wire ng front camera. Pinaka power supply to guys ng ano natin, dashcam. Ang next natin would be yung papunta naman sa likod. Same lang din, dito natin patadaanin papunta naman dun sa likod. So let's go. Tinry ko muna guys yung wire kung gumagana naman. May kasama naman kasi siyang ditong plug for the power outlet, USB type. Tapos ito yung mismo camera, meron siyang cover. Akala ko nung una hindi lang gumagana yung LCD. Meron palang cover. Tatanggalin nyo to guys. Ayan. So mukhang gumagana naman. And then pinadaan ko lang din siya dito sa goma papunta dito sa gitna, which is ito, malambot lang naman yan, kaya siyang mapindot din. So papunta yan dito sa likod, and all the way here going pa rin dito ulit papunta dun. Lagi yan, dito na tayo sa third row. Kailangan lang natin ito isiksik hanggang dun sa dulo. Balikan ko na lang kayo. Yun na guys, nakabit ko na siya dito sa front. Ito yung power supply, and then ito yung connection papunta dun sa likod. Lahat yan dumaan dito sa harap. Yung una power supply, nakita nyo naman, pinadaan natin sa goma pababa, and then ito yung wire nya. Napaupa to ng ibang way na hindi siya masyadong napansin. And anyways, dyan na muna siya for now. And then yung sa likod, dito siya dumaan. Same principle from here going here, but instead na pababa, dito ko siya pinadaan taas papunta dito, all the way papuntang likod, and then doon sa may plastic trimmings din niya, pinagapan ko lang din, and then ayun na siya sa likod.
Oops. Hindi ko lang siya mapakita kasi ang dami nakaharang. But yeah, installed naman na. And then that's it. Okay, now is to test the camera. I-open ko na yung sasakyan. And then makita natin nag-on naman yung camera. Okay, so ito yung application ni DTFi from your phone. You have to connect the device via Wi-Fi or Bluetooth. For me, ito yung ginawa ko, Wi-Fi lang. Hanapin lang yung name and password sa manual. And once connected, you should be able to see the device connected as well din sa application. And then from here, pwede mo na makita yung feed ng mismong camera. This is the front camera. And para naman mailipat natin sa rear camera, ito yung button na kailangan natin i-click. And then from that, makikita na natin yung feed naman sa rear view or yung sa likod na in-install nating camera. So same button lang din para malipat ulit dun sa harapan. And then yes guys, hanggang dito na lang. Sana may natutunan tayong lahat. Bye bye!